papel ng media at dapat pangatawanan natin na ang media ang maging vanguard. Well, gusto ko lang balikan sandali yung sa surveys, no? Nagsasuggest lang po tayo. Ang naglilitis talaga kay Chief Justice Corona, in effect, sa totoo lang, hindi ang mga senator judges, kundi ang bayan. Dahil sila yung inelect natin na mag-represent sa atin. So, ito lang po, nagsasuggest lang po kami. At ito yung kasama lahat ito sa talastasan na nangyayari sa buong bansa at sa buong mundo ng napakaraming Pilipino. Gusto ko ring follow-up question to kay Dino kasi si Dino ay taga Mindanao yan, laking Mindanao. Yun nga, no, yung perception ng imperialist Manila na lahat nangyayari dito ay medyo hindi nakakasama yung ating mga kababayan mula sa Visayas at Mindanao. With this impeachment trial of Chief Justice Corona, ganito pa rin ba ang sentimiento ng iyong mga kababayan, Dino? Regarding the impeachment, insofar as the ALSP is concerned, kinuha po naman namin ang opinion ng lahat ng regional boards, kasama na dito ang Northern Luzon, Visayas, pati ang Mindanao. So talagang well represented lahat ng boards ng ALSP as an organization. Pero I still I grew up kasi with the sentiment talaga na yung imperialism nila nga na talagang hindi nakukuha ang totoong pulso ng mga tao sa outside the National Capital Region. So, pero nung last na ano ko to 2001 ata during the EDSA 2, no? Ngayon nag-iba naman yung there have been a lot of advances in technology. So I think mas madami ng tao na lahok dito sa nagaganap na impeachment. Kaya sa ating mga viewers, no, Mark, maraming nanonood sa atin sa Davao, sa Agusan. Kayo po ay ini-encourage namin na makilahok po dito. Meron po kami mga Twitter and Facebook accounts. Maaari po kayo magkomento, magtanong sa aming mga panauhin at sasagutin po nila ang inyong mga katanungan. Kasama po kayo dito sa aming diskusyon. At meron ata tayong mga katanungan galing sa ating mga kababayan. Panoorin po natin ito. Tanong ng Bayan. Sa March 23, matatapos ba ang impeachment ni Corona? Matatapos daw po ba? At siyempre, akala natin, hahaba, no? Akala nga natin isang taon nito o may pa siguro dahil 8 articles. Wag naman But sana. natapos na ang prosekusyon at yung Kalahati depensa. Siguro tatanungin natin una si Attorney JJ, tapos tanungin natin si Senator Sagisag base sa kanyang karanasan din sa Senado. Base siguro trial practice muna from the perspective of trial practice, Attorney JJ. Ilang araw pa sa tingin mo ang nalalabi para sa trial na ito? Sa palagay ko ay hindi naman tayo abot ng isang taon, subalit palagay ko hindi aabutin, hindi kakayanin na tapusan by March 23 ito. Bakit? Kasi magpipresenta pa ng kanilang ebidensya ang defense. Pagkatapos niyan, nararamdaman ko lang o nababasa ko lang na marami na namang objection, Your Honor, dyan. Kaya sa palagi ko, para mabigyan ng pagkakataon ng parehong panig na makapagpresenta ng kanilang objections at ng kanilang sariling ebidensya, hindi aabot na matapos ng March 23. Subalit, pinapanalangin ko rin na huwag namang umabot ng isang taon. Sana'y matapos agad. Lahat tayo ay nalanalangin yan, Attorney JJ. Tanungin naman natin si Senador Sagisag. Yun nga, tanong po ng ating kababayan. Sa tingin niyo po ba ay matatapos itong paglilitis by March 23? Yun po yung that time na magbe-break po itong ating mga senator judges para sa Holy Week. Nalalabuan ako. I don't think it will be over within the month. With any kind of luck, siguro. Pero ang tingin ko, it will go beyond Holy Week. Sa mga ganito po bang aspeto, Senador, or sa mga bagay na ganito na they are deciding as a body, yung buong Senado, gaano katagal yung deliberation process? Sa tingin nyo, ano po magiging sistema na kanilang i-adapt para po makapag-desisyon? Will they just go on a 2-3 day study and then come back and raise their hands on kung boto nila, or mas mahaba po bang proseso ang kanilang igugugol para pag-aralan ito bago sila magdesisyon? I wonder how many of them still have an open mind, no? Dahil siguro meron na silang judgment as of today. Kaya yung siguro magkakaroon sila ng final caucus and then an up or down voting in nationwide TV. Kaya
tingin ko hindi matatapos ng Marso. Add another month. Gusto ko lang malaman kay Professor Castro, gaya po ng nasabi ni Senador Sagisag, yung ating pong taong bayan, base sa kanilang napanood na, no, for the first half of the impeachment trial, ay may kanya-kanya ng mga judgment na na-form sa kanilang isipan. Sa tingin niyo po, magpipresenta pa ng ebidensya ang depensa, ay mababago pa rin pa naman po itong kanilang mga na-form na judgment? Pwede pa rin magbago, no? Kasi marami pang pwede mangyari. Mapapakinggan pa nila yung kabilang panig. Kaya nga yung question kanina tungkol sa survey, ang resulta rin ng survey, nagbabago through time. Ano? Ito ang pananaw ng taong bayan ngayon, pero later, kinakailangan mag-survey na naman kung nagbago na naman ang kanilang pananaw. So, ano yan, napaka-fluid pa sa ngayon ng maaring mangyari. Sana lang, wag mawalan ng interes ang taong bayan. Yun yung kinakatakot ko na habang pinapatagal to, maraming nagiging apathetic na rin, nakakasawa na, nakakainis na. Yun yung nakakapanghinayang. Sana nga po, at kung ito ay ebidensya na hindi pa sila napapagod, ito po, katanungan ng ating kababayan. Tanong ng Bayan. Sapat na ba yung mga ebidensya ng mga prosecution na iniharap nila sa Senado? O napagod na sila kaya itinigil na nila to? That's a very valid question, Mark. No? Sapat na ba yung ebidensya ng prosecution o napagod na lang ba sila kaya dinrap nila yung ibang articles of impeachment? Tanungin natin si Senador Sagisag, ano po sa tingin nyo? It was prudent for the prosecution to not go beyond 3. And I think there is enough basis. Kaya bakit pahabain kung meron ng sapat na ebidensya at karapatan ng prosecution yon. Si Carl, bilang hindi abogado, profesor, sa tingin niyo po ba yung kasagot natin sa ating question ng taong bayan, sapat na ba yun o napagod? Sa tingin ko po sapat na, at sa susunod ng mga araw papag-usapan po natin bawat artikulo, no? Sa tingin ko po dun sa SALN pa lang, kahit hindi pa natin buksan yung mga dollar accounts, may sapat na ebidensya at may dapat nang i-explain si Chief Justice Corona. Maraming salamat, Carl. Samantala, tumungo naman tayo sa Senado kung saan naroon pa rin ang aming kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. Kasama po si Senador Gregorio Honasan. Nikki? Thank you, Kathy and Mark. At kasama natin si Senator Gringo Honasan. Magandang hapon po. Magandang hapon, Veronica, Attorney Mark, and Kathy. Good afternoon. Kanina po, merong lumabas na balita na ito daw, I want to ask you if it's true, lumapit daw yung kinatawan ng Iglesia ni Cristo sa inyo para sabihin na bumoto kayo laban sa impeachment. Totoo ba yun? Alam mo, Veronica, pag ang suffix nung balita ay daw, then ang sagot ko dyan ay wala akong personal knowledge. Pero kung ang basehan nito ay yung sinasabi na dating Senate President Maceda, then kailangan ipaliwanag niya kung saan ang galing ang balitang ito dahil that's a serious statement. Pero walang lumalapit sa inyo na from Iglesia ni Cristo? Wala, mukhang walang lalapit. No? I think alam naman nila ang attitude ng mga senator judges. I can only speak for myself. Pero tungkulin namin. It's our mandate to be impartial until we hear out the defense panel at dumating yung araw ng paghuhusga. At kanina po nakapanayam namin si Senator Coco Pimentel at sinabi niya na dahil nga inabandonan na ng prosecution yung 5 articles of impeachment, considered daw acquitted na siya dito sa 5 articles of impeachment na ito. Do you have the same view? Alam mo, Veronica, that's a legal opinion. Senator Pimentel is well within his competence and rights to make that legal opinion. Pero political itong prosesong ito. At sa pangkalahatan, it will be decided by the majority of the senator judges. Kung yun na nga ang suma total nito. And tomorrow you will have a caucus, ano? Yes, to pag-uusapan discuss niyo itong mga bagay na ito. Itong mga bagay na ito, among other issues. Pati na yung issue dito sa yung pagkakaroon ng cite ng contempt dito sa defense for coming up with a press conference regarding yung sinusuhulan daw yung mga senador.
you're going to talk about that also. Pero alam mo, Veronica, no, Cathy, Attorney Mark, ever since very liberal ang application ng rules no? Walang nako-contempt up to this point, no? So sa tingin ko mahalaga 'yon, no? Basta't sinight natin for contempt, ang pinag-uusapan lang kung ano ang parusa, no? Pero itong prosecution, itong defense, pati kaming mga senator judges, may pananagutan at responsibilidad